mega fight sa Super Bantamweight Division sa pagitan ng dalawang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue kontra kay Junto the Big Bang Nakatani. At underdog nga dito itong mas bata at mas malaking fighter na si Junto the Big Bang Nakatani. Unahin nating tingnan yung kanyang professional boxing statistics. Mayroon na siyang 32 wins, 24 of those wins coming by way of knockout. Undefeated pa rin, walang tabla. Parehong lumalaban sa Super Bantamweight Division. Knockout ratio ni Junto Nakatani ay 75%. 28 years old pa lamang sa kasalukuyan. Southpaw ang kanyang boxing stance. Mayroon itong tangkad na 5 foot 8 inches. Reach niya ay 68.5 inches. Yung kanyang huling tatlong laban ay nangyari noong February 24 taong 2025 kontra kay David Cuellar Contreras. Panalo siya via third round knockout, hindi umabot sa round 12 na schedule. Nasundan sa June 8, 2025 pa rin kontra sa kanyang kababayan na si Ryusuke Nishida. At dito tigil niya yung laban sa loob lamang ng round 6. Nasundan sa December 27 taong 2025 kontra kay Sebastian Hernandez Reyes. At dito nahirapan sa laban itong si Junto Nakatani pero nagawa pa rin niyang makuha yung panalo via 12 round unanimous decision. Ngayon dito naman tayo sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Mayroon siyang professional boxing record na 32 wins, 27 of those wins coming by way of knockout. Wala pang talo, wala pa ring tabla. Parehong lumalaban sa Super Bantamweight Division. Knockout ratio ni Naoya Inoue 84.38%. Hawak niya ang mga titulong IBF, WBC, WBO, World Super Bantamweight Belt. 32 years old na sa kasalukuyan itong si Naoya Inoue. Orthodox ang kanyang boxing stance. Mayroon itong tangkad na 5 foot 5 inches. Yung kanyang reach ay 67.5 inches. Huling tatlong laban ni The Monster Inoue noong May 4 taong 2025 kontra kay Ramon Cardenas at nakuha niya yung panalo sa technical knockout sa round 8, hindi umabot sa round 12 na schedule. September 14, 2025 pa rin kontra naman kay Murodjon Akhmadaliev at dito panalo siya via 12 round unanimous decision. At yung kanyang huling laban ay noong December 27 taong 2025 kontra naman kay David Picasso at dito nakuha pa rin niya yung panalo via unanimous decision. Yung kanilang laban ni Junto Nakatani ay mangyayari ngayong May 2. So base sa ating mga nabanggit, sino ba yung may bintahe pagdating sa physical advantages? Unahin natin yung height. Yung height ay klarong-klaro ito, nakakalamang itong mas batang fighter na si Junto Nakatani. Lamang siya niyang 3 inches. Pagdating naman sa reach, lamang pa rin ng 1 inch itong si Junto Nakatani. Pagdating sa youthful advantage, nakakalamang pa rin ng 4 na taon itong si Junto Nakatani pero pareho pang pasok sa kanilang prime itong dalawa. So dito tayo sa power comparison. Sino ba yung may advantage dito pagdating sa power comparison? Although mas maganda yung mga highlight ng mga performance pagdating sa knockout, no, sa mga stoppage nitong si Naoya Inoue ay hindi rin naman nagpapahuli. Mayroon din namang mangilang-ilang fighter na maganda rin yung highlight nitong si Junto Nakatani, lalo na yung kanyang laban kontra kay Andrew Moloney. Napakaganda rin ng knockout highlight na ginawa ni Junto Nakatani doon. Para sa akin mga katropa, ibigay ko lang na 50-50 yung power comparison dito dahil sa palagay ko hindi rin naman ganon ka-agrabyado, no? Ganon kadihado pagdating sa power punches itong si Junto Nakatani. Kaya para sa akin, ibigay ko lang ng 50-50, equal lang sila dito. So dito tayo sa speed and footwork. So dito mga katropa, klarong-klaro ito pagdating sa speed and footwork. Although hindi rin naman mabagal itong si Junto Nakatani, pero sa palagay ko masyadong malayo ang agwat pagdating sa speed and footwork dito. Pabor ako kay The Monster Naoya Inoue pagdating sa speed and footwork at lalo na yung bilis ng kanyang mga reflexes kung paano siya mag-evade ng power punches ng mga kalaban, no? Although mayroon din siyang butas minsan, nakita na rin yan ng mga yung kanyang mga huling kalaban. Umpisahan natin dito kay Luis Nery, no? Nahuli siya yung unang nakasapul talaga dito kay The Monster Naoya Inoue at napabagsak niya itong si Naoya Inoue. At nasundan sa kanyang laban kontra kay Ramon Cardenas at dito na-take advantage din ni Ramon Cardenas yung bad habit ni Naoya Inoue, no? Pagkatapos niyang bumitaw ng kanyang kombinasyon ay yung dalawang kamay nakababa. So dito posible ring matake advantage yan ni Junto Nakatani kapag magawa niyang matimingan yung habit niyan. At sa palagay ko naman sa kampo ni Naoya Inoue ay alam na din nila siguro kung ano yung kanilang dapat i-adjust, no? Sa palagay ko kinukorek na rin nila yan.
So dahil hindi pwedeng magkamali na kahit split seconds lang dito si Naoya Inoue, lalo na pag nasa punching range pa ni Junto Nakatani dahil may lakas din itong kaliwa ni Junto Nakatani. Sa speed and footwork ay ilagay ko mo pala na lamang ng malayo yung agwat dito, no? Para sa akin yung aking ratio na ibibigay dito sa mga suntok mas mabilis din itong si Naoya Inoue, no? Pagdating sa reflexes dito mas para sa akin mas mabilis talaga itong si Naoya Inoue. So dito tayo sa endurance and durability. Pagdating sa endurance and durability dito mga katropa, sa palagay ko dito may advantage talaga dito itong si Naoya Inoue. Dahil sa huling performance na pinakita ni Junto Nakatani, sa palagay ko mga katropa, yung kanyang katawan dito ay nagdidemand na talaga ng mas mabigat na timbang. Sa palagay ko hindi na siya komportable sa super bantamweight division na ito. Pero dahil malaking laban ito kontra kay Naoya Inoue, tsansa niya ito na makaharap itong si Naoya Inoue, kaya dito ginagawa yung laban sa division na ito, sa super bantamweight division. Pero para sa akin hindi na ito yung tamang timbang talaga ni Junto Nakatani, sa aking sariling opinion lamang, ano. So endurance and durability ibibigay ko pabor pa rin dito kay Naoya Inoue. So pag halimbawa maglaban sila ulit pagdating sa future, kung doon na sila maglalaban sa featherweight o kaya sa super featherweight, malamang sa malamang ay pipiliin ko itong si Junto Nakatani sa susunod. Pero sa pagkakataong ito, lumalamang talaga itong si Naoya Inoue sa super bantamweight division na harapan nila mga katropa. So 12 round yung schedule ng kanilang laban. So total professional fight ni Naoya Inoue 33 fights, parehong 33 fights. Pagdating sa amateur background, nakakalamang itong si Naoya Inoue. Lumalaban siya sa amateur bago naging professional at walang nakalagay dito kay Junto Nakatani pagdating sa kanyang amateur background. So sino ba yung mas gutom dito sa dalawa? So yung most hunger mga katropa, ilagay ko talaga ng slight advantage dito sa challenger na si Junto Nakatani dahil mas makilala, mas ano na yung pangalan, mas broad na yung pangalan, mas broadcast na yung pangalan nitong si Naoya Inoue. Hindi lang sa Japan, sa buong mundo, no, sa buong boxing community, mas kilala na itong si Naoya Inoue. Kaya palagay ko yung psychological preparation dito na mag-aambag sa lalong mas hunger dito ay dito ko ipapabor kay Junto Nakatani, lalo na siya yung challenger dito. Nandyan sa kanya yung mas mabigat na hangarin na dapat maagaw niya talaga yung mga titulo na hawak ng mas liyamado na si Naoya Inoue. So sino ba yung most accurate sa kanilang dalawa? Para sa akin, base sa mga previous na laban mga katropa, although accurate din naman itong si Junto Nakatani, pero lumalamang talaga sa aking sariling opinion, sa aking sariling pananaw, itong si Naoya Inoue. Masyadong mataas yung level ng accuracy nitong si Naoya Inoue mga katropa. Hometown advantage, wala, equal lang. So quality of opponents, halos equal lang din mga katropa, dahil yung mga previous na mga nakalaban nitong si Junto Nakatani ay hindi rin naman kulilat yung mga boxing record, no. So pero mas mayroon na lang mas mabigat na sa mga huling nilang mga laban ay mas may pangalan na lang yung mga nakalaban nitong si Naoya Inoue. Kaya para sa akin yung quality of opponents ay ibibigay ko ng kalamangan dito kay Naoya Inoue. So yun, pagdating sa ating pagbi-breakdown, halos nakakalamang dito si Naoya Inoue, maliban lang sa physical advantage dahil nakakalamang itong si Junto Nakatani sa physical advantages, no? Pero pagdating sa skills, sa accuracy, sa speed and footwork, endurance and durability, na kay Naoya Inoue ko ibibigay yung pabor mga katropa. So final prediction ko dito, para sa akin makukuha ni Naoya Inoue yung panalo dito by decision, or posible rin na late round stoppage, o posible rin lagyan ko ng kunting amount sa posible ring tabla dito mga katorpado. Hindi rin mawawala yung sa aking sariling pananaw dito na baka magresulta sa tabla kung maganda yung conditioning dito ni Junto Nakatani. Subalit para sa akin medyo mahihirapan na siya dito sa super bantamweight division dahil sa tingin ko nagdidiman na yung kanyang katawan sa mas mabigat na division dahil doon na siya nararapat sa kanyang edad na 28 years old at yung kanyang hatangkad. Para sa akin na mas nababagay na siya doon sa
featherweight o sa super featherweight division mga katropa. So final prediction ko dito, saan ko ilalagay yung aking taya? Naoya Inoue talaga ako dito mga katropa. No? Next fight mga katropa, abangan nyo, i-feature natin at i-breakdown ko yung laban ng David Morrell kontra kay Callum Smith. So hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli.